Naghain na rin ng kandidatura ang ilang tatakbong konsehal na kasama sa Isko Moreno slate para sa 2024 midterm elections. Ang ilang konsehal may pa-pick up lines pa sa paghahain ng kandidatura. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Gaya ng kanilang idol at susuportahang kandidato para sa pagka-mayor, ang ilang mga konsehal sa ilalim ng Isko Moreno slate mahilig din sa pick-up lines. Gaya ni Rina Tolentino na gustong bumalik sa konseho, may pa-pick up lines pagkatapos ng paghahain ng kandidatura. Signal ba kayo? Sige sir, bakit po? Kasi po, kapag nawawala po kayo, lagi ko kayo hinahanap-hanap. Password ba kayo? Kasi hindi ko dapat talaga kayo makalimutan. Sana wag niyo po makalimutan ang Yormes team po sa buong Maynila po. Dati ng 3-term councilor si Rino Tolentino at matagal na raw naglilingkod sa publiko ang kanyang pamilya. Kamag-anak daw nito si Arturo Tolentino na naging Senate President noong taong 1966. Gaya ni Yorme, magbabalik konseho daw ito dahil na rin sa panawagan ng kanilang mga constituents. Tinatawag po tayo na pagkakataon. Tinawagan ako ni Yorme Isko. Rino, babalik ako bago siyang bumalik. Sabay tayo. Balik na rin po ako. Dahil doon po, may clamor po kay Yorme. Meron din pong clamor sa ibang constituents ko sa Sampaloc po. Dahil hindi po niyo natatanong, ang inyong lingkod po ang may akda ng free education sa Maynila po. First time namang tatakbo sa pagkakonsehal si Francis Almiron. Sa private physician sa aming lugar, talagang nakita ko po ang hirap ng mga pasyente at kanilang mga pamilya, lalo na't wala naman sa budget ang pagkakasakit. At naisip ko na sa pamamagitan ng pagiging isang public servant ay mas mapapalawak ko pa ang aking mga programa para sa aming distrito. Pick up line ka rin ba sir? Wala po. Usually ang madalas ko lang pong sinasabi ay mag-ingat po tayo palagi. Kamangha-mangha naman ang incumbent councilor na ito ng District 1 na si Ian Banzay Nieva dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay gustong-gusto raw nitong makapaglingkod lalo na sa mga nangangailangan ng medikal. Hindi raw sagabal ang pagiging PWD para sa isang public servant. Tumatakbo ito sa ilalim din ng slate ni Isko Moreno para sa taong 2025. Bukod sa nakatatlong termino ko, ito yung pang tatlong termino ko pa rin po. Kahit may nagkaroon po ng kapansanan, tuloy-tuloy po ako nililingkod sa aking kababayan po. Sa katunayan po, kahit nagkaroon po tayo ng COVID, tuloy-tuloy po ako naglilingkod sa aking kababayan po. Ang incumbent councilor naman na ito na si Zoe Villanueva, sasabak naman sa pagkakakongresista. Sa ilalim pa rin yan ng slate ni Isko Moreno Dumagoso. Bilang incumbent councilor ngayon, sa loob ng 9 years, ipinakita natin yung kahandaan natin dun sa tinatahak natin landas sa Kongreso. So ibig sabihin, yung posisyon na ina-aspire ko, alam ko yung trabaho. Ang mahirap, yung tatakbo ka pero hindi mo alam ang gagawin mo. Tingin ko yun ang pinaka-alas natin dito sa pagtakbo natin ito. Anong particular na mga bills yung aasahan? Dito pa sa Konseho ng Maynila, ang mga landmark ordinance na naipasa natin is yung anti-discrimination ordinance sa LGBT na hanggang ngayon sa Kongreso ay hindi pa napapasa. If given the chance, makiki-actively participate tayo sa pagbalangkas at hopefully pagpasa ng SOGI bill sa Kongreso. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.